Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang next grammar po natin is その結果その結果はい。努力したその結果成功したはい。Yung conjugation niya po is isang sentence po na A. Yung sentence po na yon dapat nakaraang pangyayari na. Past tense na po, ano. Tapos, doon niya i-conjugate yung その結果。その結果、yung B sentence na po na ang ibig sabihin niya is resulta ng pangyayari sa A. May kinalaman po siya dito sa A. Yung resulta po dahil sa A. Ano po? Hay. So, sa Tagalog, yung その結果 is at ang resulta nito ay. O kaya naman, kaya ang kinalabasan ay, yung po ang magiging Tagalog niya po. Ano po? At ang explanation po niya ay, yung その結果, ginagamit ang salitang ito kapag ipapahiwatig na dahil sa A sentence ay nagkaroon ng resultang B sentence. Ano po? Yung kekka po is resulta. Sono is yan. So, pag sinabi pong sono kekka, maaari pong maging at ang resulta nito ay, kaya naman kaya ang kinalabasan nito ay, ano po? So, gagamitin po natin siya sa ating example sentence. PK-san, onegai shimasu. Hello po. Yoroshiku onegai shimasu. Okay. はい。父は人の何倍もmasyado maliit. Ano yan? 努力した努力した。その結果、仕事で成功した。はい、ありがとうございます。父は人の何倍も努力した。その結果、仕事で成功した。父は人の何倍も努力した。その結果、仕事で成功した。はい、ang その結果po dyan ay at ang resulta nito ay. So, ano po, PK, saan po pagkakaintindi niyo dito? 父は人の何倍 Mahirap po Parang to. nagtrabaho, parang hirap ng nambay. Kumbaga katumbas ng ilang tao. Cheat, parang ganun po ba? Parang ang gusto niya pong Chichiwa. express dito, mas marami siya pong ginawang Mas marami siya. pag ano po ang doryoku? Okay. Kasi pag sinabi ko na po ang doryoku, maintindihan niyo na po. Pagpupursige. Pwede rin po yan. Pagpupursige. Pagsisikap. Natumpak niyo po ang tamang sagot. Hay. Pagsisikap. Hay. Yung, taga. Sa maraming pagsisikap ng aking ama, dahil sa maraming pagsisikap ng aking ama, ang resulta nito ano ba yung Seko, magtagumpay. Seiko, ayun, siya ay nagtagumpay sa kanyang trabaho. Hay. Tama po yung yung pagkakaintindi niyo po. So, titingnan po natin isa-isa po yung mga words po. Po? Opo. Mahirap po to. これは本当に難しい。na problema rin po ako para i-translate po siya. Kasi, actually po, yung pag sinabi po nambay, meaning po, ilang beses, madaming beses, ilang times na pagsisikap ang ginawa niya kung i-compare sa tao, sa normal na tao. Ano po? So, ang ginawa ko pong sentence dito is, chichiwa. Chichiwa ni ama ko. Ang ama ko. Ano po? 人の何倍も努力した。Po to binago ko po yung ang pananalita niya po sa Tagalog kasi napaka-weird niya po sabihin na ilang beses na
na pagsisikap ang ginawa niya kung i-compare sa tao. Medyo mahaba na. So, ginawa ko po, kaysa sa iba, この人の何倍もね、kaysa sa iba, 父は、ang ama ko, 努力した ay nagsumikap ng maigi. Hay, yung nambay mo, kumbaga dito ko po dinagay po sa maigi po yung yung pag-express po ng talagang ang dami niyang sikap na ginawa po. Kaya dito po sa first sentence po natin naging kaysa sa iba, ang ama ko ay nagsumikap ng maigi. Then doon po tayo sa second sentence niya. その結果 at ang resulta nito ay 仕事 trabaho. De sa seiko. Katagumpayan, sta. Kumbaga kasama na po dito, ang katagumpayan. Hay. So, pag pinagbuo po yung salitang ito, sa sentence na ito, ang ibig sabihin niya po is, at ang resulta nito ay ang katagumpayan sa trabaho. Ay, kasi past tense lang po sila parehas. Ito po yung ginawa niya, at ito naman po yung naging resulta sa ginawa niya dito sa unang sentence po. Diba po kanina sabi ko po yung A, yung ginawa niya, dahilan, mga ganyan po. Tapos ang resulta po nun ay sa B sentence mapupunta. Hay. So, 父は人の何倍も努力した。その結果、仕事で成功した. Sa Tagalog, kaysa sa iba, ang ama ko ay nagsumikap ng maigi. At ang resulta nito ay ang katagumpayan sa trabaho. Hay. Ang hirap po na pa sa inyo. Nagkataon na. Kanina rin, mahirap din po yung translate niya. Arigatou gozaimasu, PK-san. めちゃくちゃ頑張ってくれました。はい。では、こちらこそ本当にありがとうございます。では、sa pangalawang sentence po tayo po. Pangalawang example po na sentence. Tapos na po tayo kay PK-san. So, go po. Balik po tayo kay Crimsy-san. Onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いします。3ヶ月ダイエットを続けた。その結果、5キロ痩せた。 Sana all. Parang bagay po sa akin. Sa akin Joke lang. Hindi pa pala nalulus. Wait lang po. Nagtuloy-tuloy yung diet ko for 3 months. At ang resulta nito ay nag-lose ako ng 5 kilos. Parang gano'n pa. おめでとうございます。そうです。全くその通りですね。はい。So, tingnan po natin ang kada word po niya po. Ano po kada salita niya? 3 kagetsu means 3 buwan. Diet, pagpapapayat. O sa, tsuzuketa, nagpatuloy. Ano po? So, pag pinagdikit-dikit po yung salitang yon, 3 buwan ako nagpatuloy sa pagpapapayat. Hay, sono kekka, at ang resulta nito ay 5 kilo. 5 kilo. Yaseta, pumayat ako ng 5 kilo. So, pag pinagdugtong po sila, at ang resulta nito ay pumayat ako ng 5 kilo. So, 3 kagetsu diet o tsuzuketa, sono kekka, 5 kilo yaseta. Sa Tagalog, 3 buwan akong nagpatuloy sa pagpapapayat. At ang resulta nito ay pumayat ako ng 5 kilo. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.